tinatawagan ko na po si Brother Jonathan. Pasensya na kayo, wala tayong PowerPoint ngayon. So, palakpan nga po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pagpasensyahan nyo na po talagang may emergency. Ngayon lang naman nangyari yan, ano? So, pero mabuti pa rin ng Diyos kahit na gano'n, anuman sitwasyon ng buhay natin, lagi natin tatandaan na laging mabuti ang Panginoon. Amen? So, hindi po back to church yung aking ituturo. Alam niyo naman po, hindi ko pa kasi na i-construct yung message. So, actually dapat ang i-message sana, kung ako po ay magpipreach last is in my original design. Yun po yung topic sana natin. So, tatalakayin po natin doon, 3 bagay lang din po. 3 bagay lang. My original identity, my original calling, and my original purpose. 3 bagay lang po sana. Pero hindi ko pa po nagagawa. So, ngayon po, talakayin po natin yung Psalms 23. Sino po dito nandito nung nakaraang Thursday? Sino po nung Thursday? Thursday noon, nung nagturo po ako ng Psalms 23. So, yun po yung itatopic natin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Then, pakipost po, Kuya Pas, yung buong Psalms 23. Yan. At sabay-sabay po natin itong i-declare. Amen? So, ang Psalms 23, napaka-powerful po niyan. Amen? Napaka-powerful. Alam po yan ng asawa ko, lagi ko pong kinakanta yan. At lagi kong dinideclare yan. So, sa isang linggo, lagi ko po yan, sa isang buong linggo, walang linggo na hindi ko po binabanggit ang Psalms 23. Even times na kami na nalalangin dalawa, binibigkas ko yan at idinideclare ko that the Lord is my shepherd. Amen? Amen po ba? Amen. Sige po, sabay-sabay po natin bigkasin yung Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim, libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipaghahanda mo ako, salo-salo, nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo pong manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil nariyan kang palagi. Lord, sa bawat sitwasyon ng aming buhay, Lord God, hindi ka nagkulang. Lord, hindi ka, Panginoon, nababagabag, Panginoon, kung ano man mangyayari sa amin, sapagkat alam mo, Panginoon, sa buhay namin, kayang-kaya mo kaming iligtas. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo, sa oras na ito. Lord, sa aming pagbubulay-bulayan, Lord, dalangin po namin, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna, Banal na Espiritu, patuloy po namin iniimbitahan ng iyong presensya, ang iyong karunungan at iyong pangunawa ay patuloy naming maranasan ngayon upang makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng aming pag-aaralan. Lord, ako po na iyong lingkod, itago mo, Panginoon, sa iyong cross, makita ang ningning at liwanag ng iyong salita, at ito, Panginoon, ang patuloy na mahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Wala po kaming ibang pangalang itinataas, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo na sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan upang dakilain at magbigay ng buhay na walang hanggan. Ang tanging pangalan lamang ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoon na tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen.
Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin yung ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi minsan nababagabag tayo, no? Kanina may kaganapan, so medyo naano tayo. Pero sa kabila nun, ang Diyos ay kasama ng ating pastor. Amen? Hallelujah. Wala tayong dapat ipangamba. Amen po ba? Oh, sabi nga, di ba? Sabi sa salita ng Panginoon, John chapter 1, mababasa nyo doon, ang liwanag ay hindi nagagapi ng kadiliman. Amen? Meron akong isang pangitain, isi-share ko lang din sa inyo, isang panaginip. Sa isang panaginip ko ay para akong na-slain. Para na-slain talaga ako sa panaginip ko. Then, napakadilim. Napakadilim. Doon sa lugar na yon, inaakusahan ako ng diablo. Ang sinasabi niya sa akin, mamamatay tao ka, mamamatay tao ka, mamamatay tao ka. Naakusahan na ba kayo ng ganon? Hindi pa, no? Ini-insist niya sa akin, mamamatay tao ka, mamamatay tao ka. Ganun yun sa panaginip ko. Then after that, nag-pray ako, sabi ko, Lord, help me. Lord, help me. Kasi dun sa panaginip ko, sobrang bigat ng presensya na halos hindi ko maigalaw yung buo kong katawan. Amen? And that time, nakakita ako ng liwanag, maliit na liwanag mula sa langit. Yung maliit na liwanag yun, pagbaba, bumaba yung liwanag mula sa langit, biglang naglaho yung tinig na nagsasabi sa akin, mamamatay tao ka, mamamatay tao ka, mamamatay tao ka. Amen? So, siyempre yung ganun, alam natin, hindi naman ako mamamatay tao. Amen po ba? At the same time, ang devil, ang diablo, ay walang sasabihing tama o wala siyang sasabihing katotohanan. Amen? Kung gamitin man niya yung katotohanan, ay para sa kanyang maling layunin. Amen po ba? Amen. Gagamitin niya yung katotohanan para sa maling layunin. Amen po ba? So kaya kung babasahin mo yung chapter 4 ng Matthew, makikita mo doon kung paano dinideceive ni Satan si Jesus, pero never, amen? Never na madideceive ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Amen? So kaya dito po, makikita po natin ano ba talaga yung halaga. Amen? Ano yung halaga, value ng pagkakaroon ng Good Shepherd. Amen? Doon ka sa point, nahihirapan ka, pero meron kang Good Shepherd. Palagay mo, anong gagawin sa'yo ng Good Shepherd? Di ba? Bawa si Kuya Darren, isang pastol. Di ba? May pinapastol siya, mga itik. Sa palagay niyo ba, yung mga itik na pinapastol niya, pababayaan ba niya maligaw? Hindi. Di ba? So ngayon, sa Psalms 23, marami po akong nakita dito, pero meron akong 3 bagay lang na ituturo. So, sa Psalms 23, 3 points lang po para matandaan po ninyo. Pero bago po yon, ito po yung title. If you let the Lord be your shepherd. Kasi, kaya ko sinabing, if the Lord be your shepherd, kasi maraming Kristiyano, maraming tao, naniniwala sa Diyos. Amen? Lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Pero hindi nila pastol ang Panginoon. Amen po ba? Meron namang naniniwala na ang kanilang pastol ay ang Panginoon, pero ayaw naman nilang magpaspastol dun sa, tinawag ng Panginoon na magpapastol. Nagigets niyo po yung point? So, maraming tao, ulitin ko, maraming tao, alam nila na ang Panginoon ang pastol. Amen? Pero hindi sila nagpapapastol sa Panginoon. Sa loob naman ng church, maraming Kristiyano, naniniwalang si Lord ang kanilang pastol, pero dun sa in-appoint na pastol ng chief shepherd, ay hindi sila nagpapapastol. Nagigets niyo po yung point? So, ibig kong sabihin, merong 200.
Meron dalawang daan. Itong isang daan nito, ito yung mga daanan ng mga taong naniniwala sa Panginoon. Amen? Then, ito naman yung isang daan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Sa palagay ninyo, sino ang maliligtas? Ha? Sumusunod. So, ibig sabihin, baliwala yung kanilang paniniwala. Same thing sa ating buhay. Kung naniniwala ka, if you believe without the faith, anong mangyayari sa atin? Tatandaan natin, believing, ang paniniwala ay paniniwala. Amen? But when it comes to faith, it is a different matter. Amen? Faith have works. Faith works. Amen? Amen po ba? So, pero hindi ko na masyadong elaborate difference between believe and faith. So, that's a different thing po. So, sa Psalms 23, kung titingnan po natin, the Lord is my shepherd, sabi po ni Haring David. Pero tingnan po natin, meron pong katangian ng isang shepherd. So, sa John chapter 10, kung babasahin niyo po yung whole chapter ng John chapter 10, mababasa niyo po doon yung pagiging pastol ng Panginoon. Amen? So, number 1, so the true shepherd's character. Sa John chapter 10 niyo po mababasa. Number 1, gather his flocks and lead them by calling them and lead them in the safe place. Ito po yung isang napakagandang character ng isang good shepherd. Hindi kanya ipapahamak. Amen? Dadalhin kanya sa lugar na safe ka. Amen po ba? O kaya kung minsan nagpapatawag sa inyo, mag-fellowship tayo, ikaw walang oras. Di ba? Pinapatawag kayo because they know, the shepherd know, or the leader knows that this is one of the safe place para sa iyo. To learn, to grow, to be mature. Amen? So, yun yung safe place. So, he gathered his flocks and lead them by calling them. Pangalawa, ang shepherd, kapag tinatawag niya yung mga tupa niya, gaganyan. For example lang, gaganon lang siya. Marinig lang ng shepherd yung boses niya. Yung sheep, yung tinig ng shepherd, alam niya na. May experiment po niya sa New Zealand. Sino nakapanood nun? Napanood niyo ba yun? May experiment yan sa New Zealand. May mga foreigner na tinatawag nila yung mga tupa. Amen? Tinatawag nila yung mga tupa. Ilan silang nag-try. Pero walang lumapit kahit isa. Ngayon, alam mo na. Tupa ka ba ni Lord? Ngayon, tingnan mo yung sarili natin. Tupa ba ako ng Panginoon? Pag tinatawag ba ako ni Lord, lumalapit ba ako? Amen? Because sabi sa John chapter 10, the sheep knows my voice. Amen? Pag kinakalabit ka ni Lord, mag-pray ka. Nararamdaman mo sa puso mo, hinihipo ka ng Panginoon, tinatawag ka. Amen? Anak, mananangin ka. Tinawag ka ng anak, ha? Amen? So, he called them. Amen? Tinatawag nila sa pangalan. Amen? Naalala niyo yung sinabi ko kanina, yung pangitain ko, isang panaginip ko. Tinatawag ako ni Satan sa paraan na gusto niya. Anong tawag niya sa akin? Mamamatay tao. Amen? Pero sa kabila noon, hindi yung totoo. Amen? Pero ang true shepherd, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanyang pangalan. Amen? Hallelujah. Bago kanya tawagin, hindi kanya tatawagin, makasalanan, halika rito, hindi ganun. Amen? Anong tawag niya kay Pedro? Nung nagkita sila ni Pedro, anong tawag niya? You are Simon. Diba? And now, you will be called Peter. Amen? Si Satan, pag tinawag ka, Jonathan, mamamatay tao ka. Pero the shepherd, they call their sheep by their name. Amen? Hallelujah.
Masarap patawagin sa pangalan mo? Amen? O, sa palagay nyo, tatawagin na, psst, psst, psst. Matutuwa ka ba? Di ba? Hindi ka naman sit-sitin, di ba? So, hindi ka matutuwa. Amen? So, and lead them in the safe place. Tatandaan ninyo, the good shepherd always lead you in a safe place. Wala pong lugar, amen? Wala pong lugar na pagdadalang ka ng shepherd, ng good shepherd, na mapapahamak ka. Amen? Amen po ba? At ang spiritual natin, alam natin, this place is not safe. Tapikin mo yung katabi mo. Alam mo, itong mundo, hindi ito safe para sa'yo. Sabi ni Kuya Jonathan, hindi tayo dadali ng shepherd natin sa lugar na ano. Amen? Pero parang naguluhan kayo nung sinabi ko na, itong lugar na ito, itong mundo ginagalawa natin is not the safe place for you. Amen? Hindi ito safe. Paglabas mo, pag uwi mo ng bahay, nakapaligid sa iyo ang mga marites. Di ba? Sabi ka lang, safe ba yon? Hindi, di ba? So, bibili ka sa tindahan, ang pinag-uusapan ay ikaw. Di ba? Pinag-uusapan nila, ay, ang Kristiyano yan, pero ano yan mas maugali. Di ba? So, napulaan ka pa no? So, pero at least tayo, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo tumitingin doon. Amen? Because we know we are weak and we need God to transform us. Amen? Kaya kung minsan nakikita mo masama ugali ng katabi mo, pagpasensyahan mo na. Pagpasensyahan mo na. Amen? Kasi minsan talagang kailangan tayong dumaan sa tamang proseso. Amen? Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, kung maraming kailangan baguhin sa buhay namin. And we believe that the Good Shepherd can lead us into righteousness. Amen? Amen. So number 2, He sacrificed His life for the sheep. Ito po yung kagandahan ng meron kang isang pastol. Kaya niyang paglaanan ka ng oras, ipanalangin. Amen? Kapag nangangailangan ka, o katulad kanina, nangangailangan sila Ate Marlene. Amen? And since we have a good shepherd appointed by the Lord, anong ginawa? Amen? And that's isa sa mga good example of a good shepherd. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. Amen, sa buhay natin that we have a good shepherd na in-appoint ng Panginoon. Pero syempre, the chief shepherd is si Lord Jesus. Amen? So, He sacrificed His life for the shepherd. Alam niyo po, bibihira lang po yung pastor na talagang magre-resign, alam niyo yun? Magre-resign, aalagaan yung tupa, kapag kailangan mo ng panalangin, pupunta sa bahay mo, kapag nadadown ka, kailangan mo encouragement, pag chinat mo, lalapit siya sa'yo, pupuntang kay papanalangin ka, kahit gaano pa kalayo. Amen? Amen po ba? So kapag nakatagpo ka ng ganong klase, katangian ng isang pastor, amen, wag mo sanang iwan. Amen? Wag mong iwanan. Hallelujah. Dahil yung pastor na yon, he can sacrifice his own time for her family, for his family, para lang sa pangangailangan mo. Amen? Baka mamaya, inaway-away pa siya ng asawa niya dahil saan? Wala nang time sa pamilya. Bakit? Inagaw mo. Inagaw mo no? Biro lang. Dahil tupa ka niya, dahil concern sa sayo. Amen? Imbis na yung oras na igugugol niya sa kanyang pamilya, napupunta sa'yo dahil kailangan mo siya. Amen? Amen. Tapos, simpleng panalangin para sa kanya, hindi mo magawa. Yun yung masaklap Yun yung masakit na katotohanan. Amen? Kaya ako nagpapasalamat ako kay Nanay Corazon kasi sabi niya sa akin, lagi kitang pinag-pray. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen?
Why? Because we are under attack. Amen? Oh. We leaders, we are under attack. Kapag wasak ang leader, wasak ang church. Amen? Kapag wasak ang pastor, kawawa ang mga tupa. Amen? Oh. Kapag wasak ang leadership namin dito, watak-watak kayo lahat. Amen? Watak-watak kayo lahat. So, He knows His own sheep. Ito yung nakakatuwa. Kilala niya ang tunay na pastol. Kilala niya yung kanyang mga tupa. Pag may nahalong ibang tupa niya, alam niya na hindi niya tupa yan. Amen? Alam niyo po ba kung paano ma-determine na hindi niya tupa? Simple lang. Tatawagin niya. Kapag sumunod, tupa niya. Kapag hindi sumunod, hindi niya tupa. O ngayon, i-relate natin, kapag hindi ka sumusunod, ibig sabihin, hindi mo siya itinuturing na pastor. Bakit? Dahil hindi ka sumusunod. Amen. Ngayon, kapag tinatawag ka, then sumusunod ka, ibig sabihin nun, tinuturing mo siyang iyong pastol. Amen? Bakit? Nakikinig ka sa tinig niya. Amen? O tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka kambing. Amen? Oo. Kasi pag yung kambing na halo sa tupa, nagkakagulo yung mga tupa pag nandyan yung kambing. Amen? O, nagkakagulo ang mga tupa kapag may kambing. Amen. Huwag ka mag-alala, hindi ka mukhang kambing. Joke lang. So, yun po yung tatlong bagay na nakita natin dito sa chapter 10 ng John chapter 10. So, the good thing in the presence of your shepherd. Ito naman, meron akong tatlong bagay na nakita na kahalagahan na good thing kapag meron kang good shepherd o nandun ka sa presence ng iyong shepherd. Amen? So, kaya minsan, alam niyo po, real talk ito. Kapag ikaw nakagawa ng pagkakasala, anong unang-unang nagiging reaction mo? Diba? Pupunta ka sa church, nahihiya ka. Amen? Tama ba? Nahihiya ka sa Panginoon. Normal yun. Kasi alam mo, ikaw ay Kristiyano, pero nakakommit ka ng kasalanan. Amen? So, normal na reaction. Then, susunod na reaction mo, ayaw mong makipag-usap. Pag nagkasala ka, ayaw mong makipag-usap. Ayaw mong lumapit kay pastor. Amen? Tama po ba? Yun ang normal na reaksyon ng taong nagkasala. Amen? Then, after nun, sinisegregate mo yung sarili mo. O, paano yung siniseparate mo yung sarili mo. Then, after mo i-separate yung sarili mo, ano nagiging reaksyon? Pakiramdam mo, hindi ka na in. Pakiramdam mo, hindi ka nakabilang. Nakita niyo yung epekto ng kasalanan? Amen? Tapos hindi ka na, wala kang oras, wala kang makipag-usap. Amen? Pero ito yung pinakamaganda when it comes to the Good Shepherd. Hahanapin ka niya. Sabi mo sa katabi, hinahanap ka ni Lord. Amen? Hahanapin ka niya. That's the wonderful thing about the Good Shepherd. Amen? So number 1 point natin dito,
So, the good thing in the presence of our shepherd, number 1, I have all that I need. Sabi mo nga, I have all that I need. Amen. So kaya dito, sabi po sa Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I have what I need. Sabi po doon. He is searching for a green meadow. Naghahanap siya ng mainam na pastulan. Ang isang pastor, hindi po niya basta ipapastol yung kanyang tupa ng walang direction. Amen? He search a place, maghahanap siya ng lugar kung saan safe yung kanya mga tupa. Amen? Pangalawa, may makakain. Amen? May maiinom. So yun po yung isang bagay na napakaganda kapag meron kang good shepherd. If the Lord is your shepherd, tapikin mo ulit yung katabi mo, hindi ka na magugutom. Oh, gutom na kayo? Hindi pa. Oh, di ba? Hindi ka magugutom. Amen? Kung magutom ka man, hindi ka pa mamamatay. Amen? Hallelujah. So, he is searching for a green meadow. Amen? A shelter and a food. Kaya wala tayong tulak kabigin. Nasa Panginoon ka ngayon, mapalad ka. Amen? Mapalad ako kung ako nasa Panginoon ngayon. Bakit? The Lord provide every needs. Amen? The Lord provide every needs. Then sunod, He lead us beside still peaceful water. Alam mo yung dadaling ka ni Lord kung saan ka magiging peaceful. Kung saan ka magiging refresh. Amen po ba? Amen. So minsan naghahanap tayo, alam mo isang bagay na tinuturo ko sa mga kagrupo ko. Isang bagay na tinuro ko sa kanila. Sabi ko, pagod ka, physically, pagod ka. Oo, physically napapagod tayo dahil meron tayong katawang lupa. Amen? Pero isang bagay ang natuklasan ko sa salita ng Panginoon. Una, di ba? Lumapit ka sa Panginoon. Oh, physical rest. Doon pa lang may physical rest ka na. Lumapit ka sa Panginoon, may physical rest ka. Mag-aral ka ng salita, meron kang emotional, spiritual rest. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all you who are weary and heavy laden. Amen? I will give you rest. Oh, take my yoke upon you, and you will find peace in your soul. Amen? Ngayon, hinahanap natin yung kapahingahan. Sabi po dito sa Psalms, bibigay sa iyo ng Diyos. If the Lord is your shepherd. Amen? Amen. Paano kung hindi ko shepherd si Lord? Huwag kang umasa. Amen? If the Lord is your shepherd, dadaling ka niya sa peaceful water. Amen? Doon magkakaroon ka ng refreshment, doon magkakaroon ka, magiging peaceful ka, kahit may mga troubles ka, may peace ka sa buhay mo. Amen? Because you allow God to become your shepherd. Amen? Then He renew our strength and lead the path of righteousness when we struggled in temptation. The strength of God is there and He's calling you His name. When you follow His voice, our path is away from the temptation. So, isinama ko po ito. Kasi po, sabi po dito sa verse 3, sabi po dito, He renews my life. He leads me along the right path for His name's sake. Nakita niyo po yung purpose ni Lord dito? Ikaw, dinadala ka niya sa mainam na pastulan, dinadala ka niya sa mainam na batisan. Amen? Nililid niya yung way mo, dinadirect niya yung path mo. Ito yung napakaganda. This is not for your sake, but for His name's sake. Amen? Amen?
Alam mo, ginagawa niya yon. Hindi lang para sa iyo, ginagawa niya yon para sa kanyang pangalan. Amen? Oh, sabi si Lord, selfish. Hindi. Biruin mo, habang ginoglorify niya yung pangalan niya, binibigyan ka niya, nakikinabang ka. Amen? Habang binibigyan niya ng glory yung kanyang pangalan, ikaw nakikinabang. Ako nakikinabang. So, ibig sabihin, matibay na pundasyon kasi yung kanyang ginagawa, ang pundasyon ng kanyang paggawa ay nasa kanyang kadakilaan. Amen? Gagawin ko to. Why? Because this will glorify my name. Amen? Kakain ka, iinom ka. Bakit? Para mabigyan ng kadakilaan ng pangalan ng Panginoon. Why? Because lahat ng pangako ng Diyos, nakasalalay yung kanyang pangalan. Amen? Nangangako ang Diyos, hindi sa iyo. Nangangako ang Diyos lagi, kung babasahin niyo yung Old Testament, nangangako siya, ang kanyang pangsangkalan, lagi pangalan niya. Amen? At hindi niya yun pwedeng i-violate. Amen? Bakit? Kasi pangalan niya yun eh. Kayo ba papayag masira pangalan niyo? Kayo nga ayaw eh. Diyos pa kaya? Amen? Nadakila? Amen? Hallelujah. So, He renew our strength and lead the path of righteousness. Alam niyo po yung may character ang mga tupa. May character po yan. Sino po nakapanood sa inyo yung sa mga reels? Yung tupa nalaglag sa kanal. Napanood niyo ba yan? Then, ang ginawa, tinulungan nila. Tinulungan ng mga tao. Then, after nun, nung nakawala na yung tupa, tumakbo. Tapos, nahulog na naman. Amen? Nahulog na naman siya dun sa kanal. Huwag mo tignan yung katabi mo, ha? Oh, hindi siya yun. Iba yung kinikwento ko. So, nahulog siya sa kanal. Ano yung character ng tupa doon? Makikita natin, the character ng tupa without a sheep, without a shepherd, they will lost. Napapahamak. Amen? Walang nagdadirect ng path. Kaya ang tendency, maligaw, mahulog sa bangin. Amen? Yun po yung napakahirap kapag wala kang pastol. Yun yung isang bagay na mahirap kapag wala kang mentor. Yung isang bagay na mahirap kapag walang nagpapastor sa iyo. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya yung mga cell leader ninyo, kapag walang pakialam sa inyo, tapik-tapikin ninyo. Oo, sabihin nyo sa kanya, mga musta ka naman. Oo, ganun. Para magising yung mga cell leader. Diba? Mga musta ko naman. Oo. Kami, may rules kami. Sa rules namin, sa aming cell group, bawal sin. Oo. Kailangan heart. O kaya, reaction. Oo. Yung isang rules namin. Oo. Kasi ang sakit sa pakiramdam, ano ba naman yun? Wala man lang reaction. Same mood. Diba? So, if you have a good shepherd, kapag nilabas ka dun sa isang bangin, ito yung katangian na siyang good shepherd eh. Kapag nilabas ka sa bangin, hindi ka niya pakakawalan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pakakawalan ni Lord. Amen? Hindi ka niya pakakawalan. Alam niyo kung bakit yung shepherd, pinakawalan nila? Bakit? Because they are not the shepherd. Amen? Pero kung yung pastol ang kumuha dun sa nahulog na shepherd sa kanal, kapag yung mismong pastol ang kumuha nun, they will carry it. Ibabalik niya yung kanyang tupa na karga-karga papunta sa mga flocks. Amen? Because nakita natin that one of the character ng shepherd, they gather the flocks. Amen? Kapag pinag-away-away namin kayo dito, huwag kayong magtaka, hindi kami shepherd. Oo. Amen? Kasi pinagwatak-watak namin kayo. So, ibig sabihin, we are not called to be your shepherd. Napakasimple.
Amen? But when we gather you, so doon makikita. Amen? Doon napapatunayan. So kaya, He direct our path. Amen? He lead our path in righteousness. Amen? Alam niyo po yung dalawang senaryo? Oh. Dalawang senaryo ng buhay. O sige, sisimplihan na lang natin. Amen? Sa pagbabasa na lang ng Biblia. Para mas simple. Amen? Para mas madali, mas maintindihan. Ano? Amen po ba? Ito yung Biblia, nandito sa kanan. Ito yung cellphone mo, nasa kaliwa. Amen? Ito yung kaliwang kamay mo, may humahatak. Itong kanang kamay mo, may humahatak. Amen? Ito, sino humahatak dito? Cellphone mo. Hawak-hawak ni Satanas. Oh, tapos binabrowse-browse niya. Oh. Ito, banal na spirito. Amen? Nandito, yung Bible mo. Oh, na nagpapantok sa iyo minsan paggabi. Ano? Di ba? Yung Bible, ginawang pampatulog, ano? So, hinahatak ka. Kaliwat kanan. Di ba? Hindi mo alam kung ano ang uunahin mo. Oh. Nangyayari? Reality? Nangyayari? Mga kabataan, nangyayari? Oh. Minsan mayroong faction. Amen? Amen po ba? May faction. Amen? Then sasabihin mo, ganito, may Bible apps naman ako. Dito na lang ako. Doon na lang ako doon na lang ako mag sa Bible apps. Amen? Minsan nangyayari. Napansin ko sa sarili ko, naagaw yung attention ko. Oh. Ang ginagawa ko ngayon, kinukuha ko yung Bible ko. Yung Bible ko ngayon, yung ginagamit ko pag nagde-devotion, hindi na yung cellphone ko. Amen? Ngayon, nung kinuha ko yung Bible ko, siyempre, naiitsapwera ko yung cellphone ko. Naiitsapwera ko si Bible apps, kunwari. Diba? Then, na-focus ako sa Bible. Then, kapag nagde-devotion ako, yung Bible ang ginagamit ko. Amen? So, siyempre, pag nasa labas tayo, yung apps. Pero kapag nandun ka sa loob ng bahay, yung Bible ko ang kinukuha ko, doon ako nag-aaral. Amen? So, dalawang faction, inihila ka. Oh, magbabrowse ka ba sa Facebook o magbabrowse ka kay Lord? Amen? So, the Lord leads our path. Amen? Pero sometimes, hindi natin makuha yung direction na gusto ni Lord. Amen? Amen po ba? Isang tanong, bakit? Tanungin niyo ako, bakit? At sagutin mo yan. Ikaw ang nakakaalam. Joke lang. Ikaw ang nakakaalam, alam mo kung bakit. Amen? Kung bakit minsan naaagaw ng attention mo. Alam mo yan, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. Amen po ba? So, lead our path. Amen. So, meron dalawang daan. Amen? Dalawang daan patungo sa buhay na walang hanggan at patungo sa kamatayan. Mamimili ka lang. Amen? At merong isang shepherd at merong nagpapanggap na shepherd. Amen? So, yung isang nagpapanggap na shepherd, dadaling ka sa kamatayan. Yung isang shepherd, dadaling ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Meron dalawang shepherd. Yung isang shepherd, dadaling ka sa mainam na pastulan at sa Green Meadows, yung isang shepherd din, ganun din yung gagawin sa'yo. Dalawa sila. Amen? Itong isa, payayamanin ka. Tuntua naman kayo. Mayaman kayo ng yumayaman, pero hindi mo nakikita, yun ay patungo sa kamatayan. Amen? O dito, payayamanin ka. Saan? Sa pananampalataya, paniniwala. Amen? Sa bunga ng Espiritu Santo. Amen? Pero ang bunga noon, buhay na walang hanggan. So, pero maraming pumupili dito. Oo. Kasi ang perspective ng tao, pagdating sa kayamanan, pagpapala. Sabi niya, ba't Kuya Jonathan, di ba yung pagpapala? Amen? Magkaiba yung tunay na pagpapala sa pagpapala, ha? Amen?
Ang tunay na pagpapala si Jesus. Pagpapala, material na bagay. O, masasabi mong pagpapala yan. Saan ka nakakita ng pagpapalang naglayo sa iyo sa Diyos? Amen? O, tapos sasabihin mo, yes, na-promote ako. Regular na ako sa trabaho. Amen? O, tuwan-tuwa ka. Pero hindi mo alam, yung trabaho mo, naglayo sa iyo sa Good Shepherd. O. Amen? He will lead us into righteousness. Amen? He will lead us into righteousness. For His name's sake. Amen? So He do it because it honors His name. Simple lang, yung reason ni Lord. Bakit ka kakain? It honors His name. Bakit ka iinom? It honors His name. Amen? Tapingin mo yung katabi mo, then sabihin mo sa kanya, there is nothing to worry if the Lord is your shepherd. Amen? Ayun po yung key point. Wala kang dapat ipag-alala if the Lord is your shepherd. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pangalawa, when facing death and enemies. Alam niyo, meron akong story dito. Alam niyo yung story nung nagka-COVID ako. Diba? Nakwento ko na rin sa inyo yung nalunod ako. Naalala niyo pa ba? Oo, sino nakalala? Nalunod ako sa dagat, walang sumagip sa akin. Amen? At hindi ko alam kung kaninong kamay yung humawak sa akin at hinila ako papunta sa pangpang. So, wala akong kaalam-alam. Amen? Doon nagka-COVID ako. Gusto ko nang magpapaalam na sana ako. Chat ko na sana yung nanay ko. That time. Pero, nanalangin ako sa Panginoon. Amen? Nagkaroon ako ng isang panaginip na naman. That time. Meron tatlong anghel sa tabi ko. Isa sa ulo, isa sa paa, isa sa kanan. Amen? Then, hinawakan ng, yung isang anghel nakahawak sa kamay ko, yung isang anghel nakahawak sa ulo ko. That time. So, when facing death and in the presence of your enemy. Sabi po rito, when you are facing death, He is draw close beside you. Amen? Grabe, no? Kapag nasa bingit ka ng kamatayan, malapit sa iyo ang Diyos. Amen? Gusto mo na bang mamatay? Ayaw pa, no? Kasi nasa bingit ka ng kamatayan, malapit sa iyo si Lord. Ngayon, kung malayo sa iyo si Lord, baka kailangan bumunta ka na doon sa malapit sa bingit ng kamatayan para malapit sa iyo si Lord. Amen? Biro lang yun. Amen? So, wag naman sana dumating pa sa punto na kung kailan ka mamamatay, tsaka kalalapit. Amen? So, dito, pinapakita po dito. So, when you are facing death, kasi sabi dito, even when I go through the darkest valley, I fear no danger. Amen? Sa ibang translation, sabi po, if I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen? Dumaan man ako, saan? Sa shadow ng kamatayan, sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Bakit? Sabi niya, kasama ko ang Diyos. Amen? Amen po ba? So kaya kung mawawalan ka ng trabaho, huwag kang matakot. Amen? Kung tanggalin ka sa opisina, huwag kang matakot. Amen? Ano mas mahalaga? Malapit ka kay Lord? O malayo ka kay Lord? Oh. Ano mas mahalaga? Malapit ka kay Lord? Malapit ka sa trabaho mo? Oh. Sabi ng iba, both. Amen? So kaya dito, when you are facing death, tandaan mo lagi,
malapit sa iyo ang Panginoon. Amen? Alam niyo po minsan, pag nag-share po ako, lalo na pag matanda na, mga 70 years old, alam mo minsan sinasabi ko sa malapit ka na sa finish line. Oo. Bold ako sabihin na, naku, pinagpala ka na ng Panginoon, malapit ka na sa finish line. Kailangan mo tanggapin si Lord ngayon na. Kasi pag di mo tinanggap si Lord, at dumating ka sa finish line, wala na. Amen? Wala na. So we are facing that He drew close to you. Then sunod, when we suddenly lost our way, He used His rod and staff to hook us. Alam mo yung rod and staff? Sabi doon, thy rod and thy staff, they comfort me. Amen? Yung rod at yung staff ng Panginoon, pang-comfort. Amen? Pangalawa, pang-tuwid. Kapag naliligaw ka na landas, ikaw natupa ka, ang tigas ng ulo mo, dito ka. Amen? O ikaw din sa kapa, dito ka. Amen? At isang kagandahan, kapag matigas ang ulo ng tupa, laging malapit dun sa pastol. Amen? Pero hindi matigas ulo ko, ha? Kasi di ba lagi ang kasama ni pastor? So, hindi matigas yung ulo ko. So, yung tupang matigas ang ulo, lagi yan. Laging napapansin. Amen? Lagi ka ba napapansin? So, magtaka ka. Lagi kayo napapansin, matigas ang ulo mo, dito ka. Ikaw, matigas ang ulo mo, dito ka. Amen? Yun ang gamit ng tungkod. Amen? Pangalawa, pag talagang ayaw, dito ka. Dito ka, ang tigas ng ulo mo. Ganyan ang ginagawa sa mga tupa. Amen? Pambugaw. Amen? One character ng isang shepherd. Ito yung isang nabasa ko sa isang article sa Israel. Okay? Galing po ito sa Israel, how they treat the sheep. Ito mga shepherd ng mga Israelita, mabibilis po kayo dito. Nabilis po ako dito. Nung una ko nabasa yung article, halos parang mangiyak-ngiyak po ako. Etong tupa, talagang mahina yung kanyang ulo. Amen? Pero hindi yung katabi mo, ha? Mahina talaga yung ulo ng mga tupa. Mabilis silang malos. Mabilis silang, alam mo yon, mabilis silang maligaw. Hindi sila pwedeng walang nagpapastol. Kasi, dumadaan sila kung saan nila gusto. Amen? At ang tendency, naliligaw sila. Amen? Naliligaw sila. Ngayon, pag naligaw sila, anong unang gagawin ng shepherd? Diba? Pag binilang niya yung tupa, pasok, bilang, kulang ng isa. Nawawala si Kuya Darren, ha? Diba? Siyempre, hahanapin siya. Hanapin siya. Punta saan? Punta rito, tingin sa bangin. Kasi doon madalas pumupunta yan, Sa mga mababangin, doon mahilig yan, Punta sa mga bangin, hahanapin. Pag nakita niya yung tupa, alam mo ang gagawin? Alam niyo po yung gagawin ng isang pastor? Pastol? Kukunin niya yung tupang, tigas ng ulo mo, babaliin niya yung buto. Babaliin niya yung dalawang paa. Sino gusto mabali paa? Wala naman, di ba? Sino ngayon gusto maging tupa? Wala na. Amen? Alam mo ba ang consequences ng paglayo sa Panginoon? Ganyan minsan. Minsan kailangan mong balian, kailangan mong magkasakit, kailangan mong maranasan yung paghihirap bago ka lumapit sa Panginoon. Amen? Pero ito yung kainaman ng Good Shepherd. Pagkatapos niya baliin yung paa, pababayaan ba niya maglakad? Balihin ko yung paa ni Kuya Darren, makakalakad pa ba yan? Hindi na. Hahanap ako ng magbubuhat sa kanya. Kasi bigat niya The joke lang. Siyempre, ang isang pastor, ang gagawin niya, pag binali niya yung paa, kakargain niya yan. Kahit gaano pa kabigat yan. Kahit pa malaking tupa yan, ang gagawin ng isang pastol, bubuhatin niya. Isasampan niya sa balikat niya yan. Bubuhatin niya, papunta kahit pa gaano kalayo yung nilakbay niya, matagpuan lang yung tupa, ibabalik niya yan dun sa flax. Amen?
Then, ilalagay niya yan sa magandang higaan. Ang sarap ng buhay ngayon ni Kuya Darren, ano? Lalagay niya ng kutsyon. Oh, tapos, kukuha siya ng pagkain. Hindi niya yan dadalhin sa ano, then papakainin. Hindi. Ang kultura nila, papakainin nila. Sarap buhay ka ngayon, ano? Binalian ka na, sinubuan ka pa. Oh, sarap buhay ka ngayon. Amen? Then, sumunod, kapag magpapastol sila, hindi niya iiwanan yan. Ito po yung napakaganda rito. Dito ako naiyak. Itong tupa na ito, kakargahin niya yan habang nagpapastol. Buhat-buhat niya yan. Kasama niya yan. Amen? Hanggang sa gumaling yung kanyang dalawang paa. Imaginein mo yung sarili mo, nagkasala ka, nag-commit ka ng kasalanan, lumayo ka sa Panginoon, hinanap ka ng Diyos, hinanap ka ng Panginoon, amen? Binigyan ka ng maraming suliranin, amen? Then nung natagpuan ka ng Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, anong ginawa sa'yo? Oh. Kinarga ka. At sabi ng ang sabi ng mga Israelita, that's one way nila para magkaroon ng intimacy yung tupa at yung pastol. Amen? Sa kanyang panermon-nermon, nagsasabihan ng pastor, pagsasabihan, that is one way. Amen? One way to go deeper, closer to your pastor. Amen? Kasi minsan tayo pag react, bulong ng bulong. Diba? Pero alam niyo po, napakaganda. One way ng isang tunay na pastol, kapag itinuwid niya yung kanyang tupa, alam mo ginagawa niya? Binabalian, inaalagaan. Amen? Pero maraming tupa, kahit bali na yung paa, pilit pa rin kumakawala. Amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi ako yun, ha? Ano ibig kong sabihin? Ano ba yung prinsipyo ng pagbabali ng paa? Pagtutuwid. Kasi itong mga paa ng tupa, kung saan napupunta. Imbis na nasa church, napunta sa beer house. Di ba? Instead na nagpe-fellowship, iba ka fellowship. Ano ibig sabihin? Dito, umiinom sila ng Espiritu Santo. Di ba? Puspos ng Espiritu Santo, yun ang iniinom eh. Amen? Yung banal na Espiritu. Kaya dito, lasing na lasing din. Amen? Pero yung iba, saan napupunta? Iba iniinom. Lasing na lasing din. So, pero if you have a good shepherd, amen? Lalo kang mapapalapit sa Kanya. Dapat ganun. Amen? Yung pagbabali ng paa, paraan yan ng tupa para ikaw ay mapalapit sa shepherd. Amen? Dito ba, handa na lahat magpatuwid? Amen. Alam niyo, minsan masakit ang pagtutuwid. Amen? Amen po ba? Anong gusto niyo? Balian kayo ng buto o ituwid kayo? Siyempre, doon na ako sa ituwid ako. Kaysa balian ako ng buto. Amen? So, kaya napakabuti ng Panginoon sa atin. Amen? Even sa pagtutuwid, nandoon pa rin yung layunin. Amen? Tandaan ninyo, ang layunin ng pagtutuwid, intimacy. Amen? Intimacy, relationship, intimacy. Kasi the more na ang tupa ay bali ang paa, inaalagaan siya ng kanyang pastol. And that is one way ng mga pastol na siya ay mas lalong mapalapit. Ito yung good thing at isang nakaka-amaze pa. Kapag gumaling na daw yung paa ng tupa, ang sabi nila, never naaalis yan sa tabi nila. Amen? Grabe, no?
Grabe yung care ng isang pastol. At dahil doon, itong tupa, literal na tupa, hindi na inaalis sa tabi nila. Pag nagpapastol, lagi daw yan nasa tabi nila. Nakita nyo? Nakita nyo yung effect? Amen? So kaya sa buhay natin, spiritual, relasyon natin sa Panginoon, dapat ganun din tayo. Kapag itinutuwid, dapat lalong napapalapit. Amen? Kaso ang mali baliktad yung nangyayari sa realidad. Amen? Kapag itinutuwid, ano nangyayari? Lumalayo. Nagmumukmuk. Naghahanap ng ibang pagkakamali ng iba. Bakit sa ganito? Bakit sa ganito? Di ba? Ang dami na tinuturo. Amen? Kapag nagkamali, itinuwid, ang isang layunin, mapalapit. Dapat ganun. Amen? Dapat mapalapit. Ngayon, kapag napalapit ka sa pastor, literal na lang, napalapit ka sa pastor, pagkakatiwalaan ka niya. Amen? Pagkakatiwalaan ka niya. Kasi kung hindi ka niya pagkakatiwalaan, wala siyang ibibigay sa iyo. Ano ka lang dito? Sitter. Anong sitter? Taga-upo. Amen? So kaya kapag itinuwid, tandaan natin, layunin, tinuwid ako ni pastor, siguro gusto niya ako mapalapit sa kanya. Dapat ganun ang mindset. Amen? Hindi yung mindset, tinuwid ako ni pastor, alis na ako. Lipat ako ng ibang church. Amen? Kasi doon, walang makikialam sa akin. Punta ako ng mega church. At least doon, walang nakakakilala sa akin. Amen? Diyan ka nagkakamali. Kilala ka ni Lord. Amen? Sasabihin sa'yo ni Lord, anong ginagawa mo dyan? Naliligaw ka ata ng landas. Amen? Wala ka sa tunay na tupa mo. Hindi ka kabilang dyan. Na-isolate yung sarili. So when we lost our way, He used His rod and staff to hook us. Amen? Not to go away from the flock. So when the sheep cannot move forward or injured, He will carry it on His shoulder. Yun po yung napakaganda. Amen? Then He let you feast peacefully in the presence of your enemies. Alam niyo po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba kung bakit masaya yan? Amen? Kasi hinahayaan ng Diyos na kahit nasa gitna siya ng mga lobo, pinagpapala. Amen? Pinagpapala yan. Amen? Kaya magpapaburger kayo mamaya. Dabiro lang. Amen? Kahit nasa gitna siya ng wolves, amen? He will eat peacefully. Amen? Ikaw ba yon? Kahit maraming umaaway sa'yo sa opisina, sa trabaho, kahit saan, you eat peacefully. Why? Because, pinaghahanda ka ni Lord in His presence. Amen? Amen po ba? Kaya sabi nga dito naalala ko yung isang kwento sa naiinggit yung iba kapag pinagpapala ang marami. Oo. Kapag ikaw, isa ka sa mga taong naiinggit, kapag nakita mong pinagpapala si Ate Gwen, pinagpapala, si Ate Gwen, pinagpapala, nakakainggit naman. Bakit kaya hindi ako pinagpapala? Magtanong ka. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba ginagawa mo? Assess mo yung sarili mo. Anong klaseng relasyon ba meron ka sa Panginoon? Number 1. Amen? Anong klaseng relasyon ka meron sa church? Anong klaseng relasyon meron ka sa Panginoon? Amen? Amen po ba? Amen. So kaya, He let you feast peacefully in the presence of your enemies. Then sabi mo sa katabi mo, there is nothing to fear if the Lord is your shepherd.
Amen? Yun po yung pinakakabuuan. Wala kang dapat ikatakot kung si Jesus ang iyong pastor. Amen? So last, He will honor you. Sabi po dito sa verse 6, sabi po dito, only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Pero balikan ko yung verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Hallelujah. Alam niyo, pag si Lord ang nag-anoint sa'yo, walang makakapigil sa pagpapala. Amen? Ang tanong, kapag si Lord ang nag-anoint. Amen? At si Lord ba talaga ang nag-anoint? Amen? Kapag si Lord ang nag-anoint sa'yo, bubuhos ang pagpapala. Amen. So, ito po yung nakita ko rito. So, sa translation ng Bible ko kasi, nakalagay doon, it will honor you. God will honor you. If you have a good shepherd, ito yung napakaganda, He will honor you. Hindi lang para sa Kanya, ino-honor ka din niya. Ay, yan, tupa ko yan, anak ko yan. O, sa gitna ng mga ano, ay, anak ko yan. O, namumukod tangi yan. Amen? Naalala niyo si Job? O, kanino siya pinagmalaki? Ipinagmalaki siya sa harapan ni Satanas. Ni Satan. O, nakita mo ba si Job? Oh, lingkod ko yan. Oo. Faithful yan. Oh. Diba? Yung sabi ni Satanas, kaya naman na faithful yan dahil pinagpapala mo eh. Tanggalan natin ang pagpapala. Oh. Biglang tumahimik. Diba? Ngayon, bumalik siya. Tinanggalan ng pagpapala. Oh. Anong ginawa mo kay ano? O sige, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Oh. Bawa si Ate Emily, sabi ni Lord kay Satan, subukin natin. Oh. Sabi ni Lord, o sige, gawin mo anong gusto mong gawin sa kanya. Faithful yan. Amen? Dumating maraming pagsubok sa buhay. Dumating lahat ng losses. Amen? But if you have a good shepherd, amen? Kahit nahihirapan ka, darating yung oras, hihinto ang lahat ng paghihirap. Amen? Maaaring nahihirapan ka ngayon. Amen? But God allows it. Then one day, you will never suffer. Amen? Tandaan natin, sa suffering may honor. Amen? It will honor you. It will anoint. He will anoint you. He will honor you. He will overflow you in blessing. Ito yung mga mararanasan natin. Goodness and His faithful love pursue me as long as I live. Ito yung napakatindi. Amen? If the Lord is your shepherd, yung pag-ibig ng Diyos, hinahabol ka. Saan ka man magpunta, kasama mo nandyan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Saan ka man, mapunta ka man, mag-abroad ka man, kahit sa lugar ka, huwag ka lang pupunta sa impyerno, walang pag-ibig ng Diyos doon. Amen? So, mapunta ka sa New Zealand, mapunta ka sa Australia, mapunta ka sa mga lugar na kapag ang Diyos ang iyong pastol, amen, tandaan mo. Amen? Tandaan mo, you are anointed. Amen? You are honored. Amen? You are blessed. Amen? And the goodness of the Lord follows you all the days of your life. Amen. Parang ayoko nun Amen? Nalungkot ata kayo nung sinabi kong susundan kayo ng pagpapala saan man kayo magpunta.
Nakakalungkot ba yun? Ha? Bakit parang malungkot kayo? Kaya sabi po dito, only goodness and faithful love. Keyword, only goodness and faithful love of the Lord. He will follow you. Susundan ka ng pagpapala. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Huwag mong habulin ng pagpapala. Ikaw ang dapat na hinahabol. Amen? Kaya ngayon, habulin ka na. Amen? Ng pagpapala. Amen? So, tandaan po nyo magkaiba po yun. Magkaiba yung hinahabol ka ng pagpapala sa ikaw ang humahabol sa pagpapala. Magkaiba po yun. If the Lord is your shepherd, mararanasan mo yung pangako na yan. Amen? Mararanasan mong i-honor, mararanasan mong yung goodness ng Panginoon, mararanasan mong habulin ng kanyang katapatan, mararanasan mo yung kanyang magiting na nakakayanan, kapangyarihan. Amen? Mararanasan mo yung kanyang leading. Amen? So, by letting you and me live in His presence, ito yung pinakagusto ko eh. Amen? If the Lord is your shepherd, He will live in you and He will let you live in Him. Amen? Both matters. Ngayon, siya maninirahan sa piling mo. Amen? Sa puso mo. Then, on the next life, ikaw naman, pupunta sa Kanya. Maninirahan ka. If the Lord is your shepherd. Pero paano kung hindi? Baliktad yung mangyayari. Amen? Baliktad yung mangyayari. So kaya sabi po dito, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Mananahan ako sa bahay ng Diyos habang ako ay nabubuhay. Amen? Amen po ba? So ngayon, saan ba ang tahanan ng Diyos? Puso mo. Amen? Ngayon, physically, asan ang tahanan ng Diyos? Physically, hindi na yung ating katawan. Amen? Asaan? Itong church, itong kapilya. Amen? Where the presence of God dwells. Amen? Amen po ba? Amen. Sa context kasi nila, house of the Lord, temple. Amen? Sino rito nasasabik pumunta sa church? Amen? Pag hindi ka na nasasabik sa church, mag-church, makasama yung church. Kapag wala ka ng kasabikan, tanungin mo na yung sarili mo. Amen? Mag-isip-isip ka na ngayon pa lang. Kapag hindi ka na excited na purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos, hindi ka excited sa leading ng Panginoon, magtanong ka na. Tanungin mo na yung sarili mo ngayon pa lang. Amen? Bakit? Kasi baka yung ginagawa mo ay maglilid na sa'yo palayo sa Panginoon. Amen? So kaya kung titingnan natin dito, sabi ni Haring David, I will dwell in the house of the Lord. Gustong-gusto niya. Why? Because in the house of the Lord, lagi niyang nararanasan yung presensya ng kanyang pastol. Amen? At sino yung kanyang pastol? Ang kanyang Panginoon. Si Yahweh. Ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen. Pero in reality, hindi ganun. Yung iba nagmamadali umuwi. Amen? In reality, hindi ganun. Yun yung isang bagay na nakakalungkot. Oh. Amen? If the Lord is your shepherd, hahangarin mo ang presensya niya bawat araw. Amen? Simple lang yan. Pero kung hindi siya ang iyong pastor, wala kang pakialam.
Tama ba? But if the Lord is your shepherd, nanasahin mo pumalagi sa templo. Amen? Nanasahin mo yun. Amen? Nanasahin mo. Kaya habang lumalago ka sa Panginoon, i-establish mo yun. Oo. I-establish po ninyo, mga kapatid. Amen? Sa buhay ninyo. Kung walang valid reason, halimbawa si Kuya Ike, patawag ngayon sa men's. So, example lang ha. Oh, ito, meron tayong men's fellowship. Oh, sa 19. Tama ba, Kuya Ike? Sa 19. Nagpatawag si Kuya Ike ng fellowship. Alam mo yung taong excited sa Panginoon? Amen? Kapag excited yan kay Lord, pupunta yan. Amen? Pero pag hindi yan excited kay Lord, maghahanap yan ng dahilan. Amen? Amen po ba? Amen. Naalala ko nung kami ni Kuya Ike nun eh. After niya ng maglilinis pa yan doon sa church eh. Sa MCC. Kwento ko lang. Naalala ko noon, nagsisimula, nauna siya sa akin ng 1 taon eh. Nagsisimula kami sa Panginoon. Nandun kami sa MCC. After ng trabaho, pinupuntahan ko yan siya doon. Oo. Kasi yun yung banding namin. Pupunta ka doon. Pag naabutan ko siya naglilinis, tutulungan ko siya magligpit ng mga upuan. Kasama namin si Kuya Jeppy. Ganun yung ginagawa namin. The after nun, may service. The after ng service, dadalo pa ng service. Tapos yung service namin, minsan, anong oras natatapos, Brother Ike? Mga alas 10 ata, no? Alas 10, alas 11, ganyan natatapos yung service. Oo. Pagkatapos ng uuwi pa ako, nagbabike lang ako noon. Nagbabike ako pa uwi. Oo. E minsan, talagang pag sobrang pagod ko, nakikitulog na ako sa kanya. Oo. Mai-istorbo ka siya kasi malakas hilik ko eh. Oo. So, nakikitulog na ako sa kanya. Oo. So, sa loob ng 1 taon, ganun yung buhay namin dalawa. 1 taon, ganun lang. Paulit-ulit lang, cycle lang. Oo. Pero hindi kami nakaranas ng pagka-boring. Dumadalo kami ng gawain ng Wednesday, dumadalo kami ng gawain ng Friday. Then, dadalo pa kami ng gawain ng Saturday ba yun? Dadalo pa kami ng gawain ng Saturday. Amen? Saturday, practice na tayo na, no? Saturday. Dadalo kami ng gawain ng Saturday. Pero wag ka. Hindi kami worship team. Hindi kami kabilang sa worship team. Doon lang kami. Meron. Taga-panood. Taga-masid. Taga-observe kung anong ginagawa nila. Amen? Pero nakita niyo yung punto ko dito? We desire. Talagang gusto namin makasama yung aming mga kaibigan doon. Maka-fellowship, makasalamuha, makabanding, kasamang kumain. Amen? Then after ng practice, pupunta pa kami kila Pastor Andy, hindi pa kami nakontento. Yan, maliit pa si Abisha, baby pa. Ganun kami, cycle yon. Uuwi kami gabi, napapagalitan si Pastor dahil sa amin. Amen? Kasi hindi kami mapaghiwa-hiwalay. Amen? Punta kami sa Selendra. Gagawin namin doon, mag-sharing kami. After namin mag-sharing, maglalakwatsa na kami. So, ganun yung naging buhay namin for the years. Amen? At isang nakakatuwa at ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, that desire ay hindi naglaho. Amen? Yung desire na makasama kayo, desire na hindi naglaho. Amen? Kaya minsan, siyempre, as a leader, siyempre si Kuya Ike, nalulungkot yan kapag kaunti. Amen? Halimbawa, si Pastora Baby, nagpatawag ng Kasi pinag-aaralan natin dito, sabi ni Haring David, I will dwell in the house of the Lord. Nandun yung desire niya to come into the house of the Lord. Amen?
Nagpatawag, pupunta kayo sa house of the Lord, mag-fellowship tayo. Oh. Ikaw na women's, marami kang iniisip. Amen? Marami tayong iniisip. Sa bahay, anong ulam, anong kakain, lulutuin. Diba? Ulamin ng bata, hindi pa dumarating yung bukas, iniisip na ng mga nanay, ano kayang ulam bukas ng umaga. O, diba? O. Pero alam nyo, iisang tabi nyo muna yan. Isipin nyo ninyo, katulad ng hinabi ni Haring David, I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord. Amen? Nalungkot na naman kayo. Amen? So kaya, sa buhay natin, tatandaan natin, si Lord nililid tayo sa lugar na safe tayo. Amen? And one is the safest place is the church. Amen? Kapag kasama mo yung mga kasama mo rito, safe ka. Amen? Pero pag hindi mo sila kasama, wala kang kasamang church, hindi ka safe. Halimbawa, kasama mo mga unbeliever, hindi ka safe doon. Oh. Unless, kaya mo kasama yung mga unbeliever, dahil kasama mo si Lord at nagtuturo ka ng salita ng Panginoon. Amen? So kaya, the most safest place talaga is in the house of the Lord. Amen? So wala nang iba pa. Wala nang iba pang safe place, kundi ang presensya ng ating Panginoon. So God honors you when He is honored first. Ito yung isang napakaganda. Alam niyo po ba yun hindi ko malang maalala, sabi ni Lord Jesus, the church is my glory. Sino nakakaalala ng verse na yun? The church is my glory. Alam niyo yun? Sinabi ni Lord Jesus yun. The church is my glory. Kaya kung hindi mo bibigyan ng bigat, yung salita ng Panginoon, ay nako, sigurado mabanjing-banjing ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bigyan mo naman ng bigat. Bigyan mo ng bigat yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Alam niyo ba kung bakit minsan hindi niyo maintindihan yung kapwa ninyo? Oh. Kasi iba yung bigat ng kanyang, iba yung bigat, iba yung importansya na ibinibigay niya dun sa hindi mo binibigyan ng halaga. Ano ibig kong sabihin? Halimbawa sa aming mga leaders, mahalaga sa amin ang paglilingkod. Amen? Mabigat sa amin ito. Maano sa amin ito. Yung pagbibigay namin ng importansya dito, mahalaga sa amin. Hindi ka ganun. Hindi ka ganun. Kaya sometimes, misinterpreted ang mga leaders. Ang mga pastor, misinterpreted. Nami-misinterpret sila ng mga tupa. Amen? Even sa times ng pagtutuwid, minsan nami-misinterpret ang mga pastor sa paraan ng pagtutuwid. Why? Alam niyo kung bakit? Kung para sa iyo, okay lang na magkasala. Amen? Sa pastor ayaw. Bakit? Kasi yung kasalanan na nagawa mo, baka mangyari, maipamuhay mo. Kaya hanggat kasalanan pa lang yan at hindi pa napapamuhay, kailangan ng patayin. Kailangan ng tanggalin. Amen?
magkaiba po yung pamumuhay sa kasalanan at nagkasala. Kasi yung pagkakasala ay pwedeng humantong sa pamumuhay sa pagkakasala. Amen? Ang Panginoon, sabi sa Psalms, He will direct our path into righteousness. Amen? At dahil doon, hindi niya hahayaan bilang isang pastor, hindi niya ito tolerate yung nagagawa nating mali. Amen? Hindi niya ito tolerate. Itutuwid ka niya. Amen? Itutuwid tayo. Para sa ganon, kapag naituwid tayo, at kapag nagpatuwid kayo, nagpatuwid ako, amen, anong mangyayari? Mas lalo tayo magiging malapit sa Panginoon. Amen? Yun ang purpose po nun. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Lagi niyo pong tatandaan, if the Lord is our shepherd, there is always a reward. Amen? There is always a reward. Napakaraming benefits. Amen? Sana matandaan nyo lang yung tatlo. If the Lord is your shepherd, you have nothing to worry. Amen? If the Lord is your shepherd, you have nothing to fear. Then if the Lord is your shepherd, you will experience the honor. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy ka po namin pinapasalamatan. Nagpapasalamat kami dahil hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, we will declare now, you are our good shepherd. Hallelujah. You lead us, Lord. Hallelujah. You lead us into the righteousness. Hallelujah. God, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, come on, feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, God, we worship you. And we thank you, Jesus. We thank you for your presence, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, pigit po natin yung ating mga mata. Damahin natin yung presence ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, manalangin po kayo, time team. Panalangin niyo, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Dahil minsan sa buhay ko, hindi kita itinuring na aking pastol. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, dahil minsan sa buhay ko, hindi ako nakinig sa iyo nung tinatawag mo ako. Lord, patawarin mo ako dahil dumating minsan sa panahon sa buhay ko na napakatigas ng ulo ko. Tinutuwid ako, pero ayoko magpatuwid. Nung itinuwid ako, lumayo ako. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil sa buhay namin, nililid kami into the path of righteousness, pero ibang landas ang tinatahak namin, Lord. Right now, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord.
restored my soul. He leaded me in the path of righteousness for His name's sake, for His name's sake. The Lord is my shepherd. I shall not want. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. They comfort me. For His name's sake, for His name's sake, the Lord is my shepherd. I shall not want. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake, for His name's sake. The Lord is my shepherd. I shall not want. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. They comfort me. For His name's sake, for His name's sake, for His name's sake, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hallelujah, Jesus. Prepare us a table before me in the presence of my enemy. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Oh, Psalm 23, hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, God, for you are our good shepherd. Thank you so much, Lord God, dahil hindi kami ang pumili sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ang pumili sa amin, Panginoon.
And we thank you, Lord God, dahil sa oras na ito, Panginoon, Lord God, we declare that you are our shepherd. Wala nang iba, Panginoon. And we will always listen to your appointed shepherd, Lord, para sa amin, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, dahil ang buhay namin, Panginoon, sa kabila, minsan, Panginoon, na minsan nagde-desire kami ng greater things, Lord God, pero minsan ang binibigay mo sa amin, Panginoon, is in the process of greatness, Lord God. And we thank you, Lord, dahil sa buhay po namin, Panginoon, na-realize namin, Panginoon, kapag malayo kami sa iyo, mas mahirap yung aming mararanasan. Kapag malayo kami, Panginoon, sa iyo, mapupuno ng alalahanin ang aming buhay. Kapag malayo kami sa iyo, Panginoon, mapupuno ng takot ang aming puso. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. We acknowledge you, Lord God, that you are our good shepherd. At dahil doon, Panginoon, there is nothing to worry in this life. And there is nothing to fear in this place, Lord God. Lord, we thank you, God. Taas po natin yung ating mga kamay tungo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Narito kami, aming mga kamay nakataas. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na humipo ng aming puso. O banal na Espiritu ng Diyos, narito kami nagpapakumbaba sa iyo. And we want to be friends with you. Hallelujah. Sa paglabas namin, pag-uwi namin, dalangin po namin, O Diyos na makapangyarihan, dala namin, Panginoon, ang iyong salita. Maaalala namin that you are our shepherd. Maaalala namin, Lord God, walang ibang hihigit sa iyo. Hallelujah. Kaya Lord, narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nakataas ang aming mga kamay. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong pagpapalang espiritual. Ibuhos mo ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At ibuhos mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Mamunga ng masagana, siksik, liglig at nag-uumapaw. Mamunga ang banal na espiritu sa bawat kaluluwa, sa bawat espiritu namin, sa bawat buhay namin, Panginoon. Ang iyong espiritong banal, Panginoon, ang siyang mamunga. Hallelujah. Mamunga ng pag-ibig, mamunga ng pananampalataya, mamunga ng kabutihan. Hallelujah. Mamunga ng pagtitiwala sa iyo. Hallelujah, Jesus. Mamunga ng self-control, pagpipigil sa sarili. Lord, mamunga ng pagtsatsaka. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming sama-samang panalangin at magsabi